Mga kapatid sa Panginoon, welcome po sa every Wednesday midweek service po ng Jesus Said Ministry Church. So welcome po. So announcement every Sunday. Yun pa rin po, we are studying the series Gospel of Luke. So chapter 2 na po tayo, verse 41. Beginning verse 41. Yan po yung si Jesus at the age of 12. Pumunta sila sa temple. So, please, kayo po ay in-invite namin manood, mag-aral, every Wednesday and every Sunday. Ngayon po, pag Wednesday, Old Testament po kami. So, last 4 chapters na po. Hanggang chapter 34 lang po yung Book of Deuteronomy. So, sana andyan po kayo, lagi namin kasama sa pag-aaral. Chapter 31 na po, verse 1 to 13. So, sa chapter 31, kalahati po yung teaching na yun. Hinati namin sa dalawa. So, ang title po ay Joshua, the new leader of Israel. So, i-endorse na po siya, si Joshua. Siya po ay pakikilala ni Moses sa mga Israelites. So, sige po, let's pray. Amin Diyos ni Abraham, ni Isaac, Diyos ni Jacob, salamat po. Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, at lahat ng bagay na narito sa lupa, lahat ng bagay na nasa langit. Salamat po. At kayo po ang lumikha sa kawangis po ninyo, ayon sa iyong plano na ang mga tao ay nilikha mo ayon sa iyong wangis at larawan. Salamat po, Diyos. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba. Lahat po ng mga viewers ng church na ito ay narito at nanonood, nag-aaral. Kami po ay nagpapakababa sa iyong trono ng habag, trono ng iyong pagkapanginoon. Dalangin namin na kami ay mapuspos ninyo ng banal na espiritu at humihingi kami ng patnubay na gabayan po kami sa aming pag-aaral at maunawaan po namin ito sa tulong ng banal na espiritu na siyang tanging tagapagturo. Siya naming rabay. Maraming salamat, Ama. Tinatas ko po ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay. So, good evening po sa inyo lahat. Sana po ay sabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Deuteronomy 31 verse 1 hanggang 13. So, and then verse 14 hanggang 30 next week po. So, ngayon po ay hindi pa naman transition, parang pagpapakilala pa lang ni Moses para kay Joshua. So, pakikilala niya kung sino yung the next leader para pangunahan po ang buong Israel na tumawid sa Jordan River at maangkin yung tinatawag na Kanaan. At later on, yung Kanaan, siya na po yung matatawag na bansang Israel. Okay, sige po, samahan niyo po kami. Verse 1, Deuteronomy 31 verse 1. Si Moises ay nagpatuloy sa pagsasalita ng mga salitang ito sa buong Israel. Pag sinabing buong Israel, mga kapatid, pangunahin po dito yung 20 years old na lalaki, 20 years old and above na lalaki na Israelita. Sila po yung mga pangunahing nakakarinig na mensaheng ito. So verse 2, kanyang sinabi sa kanila, ako'y 120 taon na sa araw na ito. Sabihin, birthday niya ng panahon na ito. Happy birthday, Moses. Hindi na ako, sabi dito, makakalabas-pasok. At sinabi ng Panginoon sa akin,
huwag kang tatawid sa Jordan ito, sa Hordang ito. Okay. So birthday ni Moses dito sa verse 2 na ito. So hindi natin alam ang eksaktong date. Pero meron pong meron pong 2 buwan. 2 months na lang po kasi itong Book of Deuteronomy. Pag binasa po natin yung Deuteronomy chapter 1 verse 3, yung simula, nakalagay doon ay 40 years and 10 months ang lumipas at nakalagay doon ay yung unang araw ng ika-11 buwan ng ika-40th year. Ibig sabihin, ang buong Deuteronomy, para makompleto po yung 40 years and 12 months, para makompleto yung 40 years, ay 2 months na lang po ito. 2 months na lang po itong Book of Deuteronomy. At dito sa chapter 31, verse 2, kaarawan po ni Moses, 2 buwan na lang po yung natitira para matapos na po yung 40 years. Actually, yun ang kalendaryo ng Israel, mga kapatid. Yung sa atin kasi parang ang kalendaryo nila nakalagay doon kasi 40 years tapos para makompleto yung 40 years, kailangan matapos pa yung 12 months. Nauna yung year nauna yung sa atin kasi 12 year kumbaga sa nauuna yung ang tawag dito. Halimbawa, 1 year. Pinanganak ngayon, magka-count pa yan next year. First year. Sa Chinese calendar, alam ko, ganun din parang katulad ng kalendaryo nila ng Hebrew na nagka-count ka agad. Once na pinanganak, one day, 1 year na yun. Hindi pa naman tapos yung 1 year, pero 1 year na po yun. Obserbahan nyo na lang po, Deuteronomy 1 verse 3. So ngayon, ang natitirang 2 buwan na ito ay 11 month is Shebat. At ika-12 buwan ay Adar. Ito po yung mga sacred kalendaryo o calendar ng mga Hebrew. So may mga nagsabi na ang birthday daw ni Moses ay ika-12 buwan o month of Adar. Tapos may nagsabi na 7th day of Adar. Kaya ang birthday daw niya ay ika-7 araw ng month ng Adar. O kaya 12 months yun. Ika-12 months. Sa panahon natin, katumbas siya ng December. Pero magkaiba po yun. Ngayon, anyway, hindi naman malaking issue yun kung anong araw o kung anong date ang birthday niya. Ang sinasabi lang ni Moses, may edad na po siya. So, 120 years old na siya. Kung titignan natin yung history ni Moses, at the age of 40, nagkaroon siya ng kaisipan o knowledge na iligtas yung Israel. Kung maalala nyo in Exodus chapter 1 or chapter 2, nung lumaki na po siya, tinulungan niya po yung mga yung isang Israelita na alipin, slave, sinasaktan ng Egyptian. So, tinulungan niya yung kapwa niya Hebreo. Kaya lang, tila na aksidente, napatay niya po yung Egyptian. Pero tago po siya. Niya. One time, tinulungan niya naman po yung 2 Israelites na nag-aaway, inawat niya. So sabi sa kanya ng isa, gagawin mo rin ba yung ginawa mo sa Egyptian na pinatay mo? So natakot po siya. Ngayon, lumayo siya, nagtago siya. Nakapunta po siya sa media, andon po yung si Japhet, kung doon nagkakamali, ay napangasawa ni si Sipora yata yon, yung anak ni Japhet. At the age of 40. So plus 40, edi 80 years old na siya. 80 years old, tinawag na siya ng Panginoon. And then 80 years old hanggang 120,
andito sila sa wilderness. So, dito na po tumanda si Moses, 120. Pero, sinasabi niya rito, hindi na ako makakalabas-pasok. Sabi niya, at sinabi raw ng Panginoon, huwag kang tatawid sa Jordan ito. So, kung titingnan natin, kung unawaan natin sinasabi ni Moses, parang hindi na siya makakatawid, o kaya hindi niya na kayang tumawid, hindi na siya makakaparoon, makakalabas-masok sa Kanaan dahil parang sinasabi niyang birthday niya, ibig sabihin may edad na siya o matanda na. But hindi po yun ang reason. The reason is not because of his age. Ang dahilan kung bakit di na siya makakatawid ng Jordan River is sa 40 years na kasama niya ang Panginoon, 40 years of ministry ni Moses sa harapan ng Diyos, meron siyang isang kasalanang nagawa dahil sa galit niya sa mga Israelites. Ito ang dahilan kung bakit di siya makakatawid. Aklat ng Bilang, chapter 20, verse 11 to 12. Itinaas ni Moses ang kanyang kamay at 2 ulit na hinampas ng kanyang tungkod ang malaking bato. At ang tubig ay lumabas na sagana at uminom ang kapulungan at ang kailang mga hayop. Sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya't hindi niyo dadalhin ang kapulungang ito sa lupain ng aking ibinigay sa kanila. Ano po bang ginawa ni Moses? Itinaas ni Moses yung tungkod at pinalo ng 2 beses yung rock in Meribah. Ano ba ibig sabihin nun? Ang instruction ng Panginoon, kausapin mo yung bato. Kausapin. At maglalabas yan ng tubig. Nakapokus yata si Moses doon sa unang ginawa niya. Ang utos na unang ginawa niya doon sa water in Rephidim, yun, sabi ng Panginoon, hampasin mo ng isang hampas yung bato, lalabas yung tubig. Which is, tama ang ginawa ni Moses, hinampas niya. Lumabas ang tubig. Ngayon, narito ulit siya. Nasa stage sila na wala ulit tubig. Ang instruction ni Lord, kausapin, hindi hampasin. Kaya lang ginawa ni, siguro na out of focus siya, nawala siya sa concentration dahil galit po si Moses sa mga Israelita. So nawala siya sa focus kung ano yung utos. Siguro nakalimutan. So siguro nag-assume na lang siya na hampasin ng 2 beses yung bato. Kasi noong una, ginawa kasi niya 1 beses eh. Ito, hinampas niya 2 beses, which is mali. Kaya nga sabi ng Panginoon, si Aaron at saka si Moses ay hindi makakapasok sa promised land. Pero humingi po ng tawad si Moses. Deuteronomy 3:25 to 27, sabi ni Moses, hinihiling ko sa iyo, sabi ng Panginoon ni Moses sa Panginoon, patawarin mo ako at ng aking pakita ang mabuting lupain kasi pinangako sa kanya. Siya ang unang-unang pinangakuan na makakarating kayo sa promised land eh. Pero sabi ni Moses, patawarin mo ako at ang aking makita ang mabuting lupain nasa kabila ng Jordan. Ang mainam na lupaing maburol at ang Lebanon. Ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin, sabi ni Moses. So testimony to ni Moses. Sinasabi niya to sa mga new generation na makakapasok sa promised land. At hindi ako pinakinggan, sabi ni Moses sa mga Israelita. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag ka na magsalita pa sa akin ng tungkol sa bagay na ito. Para kay Lord, tapos na. Once na binitawan ng Panginoon na hindi ka makakapasok sa promised land, sorry, hindi ka na makakapasok. Kahit humingi pa siya ng tawad. So, ganun ang Lord, mga kapatid. Although kaya siyang patawarin, pero yung kabayaran ng kasalanan, kailangan magbayad siya. Umahon ka sa taluktok, sabi ni Lord kay Moses, ng pisga, at igala mo ang iyong paningin sa dakong kanluran, sa hilaga, sa timog at sa silangan, at masdan mo sapagkat hindi ka makakatawid sa hordang ito. So pinakita na lang niya, siguro sa pananaw, sa malayo, pinakita na lang ni Lord kay Moses, yan yung lugar na pinangako, pero hindi ka makakapasok. Para kay Lord, fix na po yon.
Hindi na makakapasok. Kahit humingi pa siya ng tawad. Actually, mapagpatawad naman ng Panginoon, pero merong babayarang kasalanan. Tulad kay David, humingi siya ng tawad na nagkasala siya kay Bathsheba. Sabi niya kay Nathan, patawarin siya ng Panginoon. Although ang Panginoon nagpapatawad, pero may bayad yung kasalanan. Namatay po yung panganay niya kay Bathsheba. So, kabayaran po yun. So, Panginoon, mga kapatid, nagpapatawad. Pero ano man ang kasalanan natin, may kabayaran po yun. Kaya nga, patatawarin ka, pero kung ang kasalanan mo ay may danyos, may bayad po yun. Pagbabayaran pa rin. So ngayon, hindi dahil sa matanda na si Moses, kaya hindi siya makakapasok. Ang katunayan, siya po ay nagkasala. Sa tingin ko nga, dahil siya tayo pag nag-aral simula pa ng Book of Exodus, sa aking palagay lang, parang isang beses lang nagkasala si Moses. Ito lang. Pero napahiya ang Panginoon eh. Sinasabi kasi ni Lord na kausapin mo yung bato, dinig ng buong mga elders ng mga Israelita. So, ginawa ni Moses, hinampas. Although lumabas ang tubig, ngayon, ang mangyayari, sumuway siya, pero bakit lumabas yung tubig? So, merong ibig sabihin. But anyway, hindi ko na yung pupuntahan. So, ngayon, birthday ni Moses, hindi na siya makakapasok dito. Ito yung huling birthday niya dahil sa katapusan po ng Book of Deuteronomy, kukunin na siya ng Panginoon. Okay, tuloy lang natin. Deuteronomy 31 verse 3. Sabi rito, mauuna ang Panginoon mong Diyos at kanyang pupuksain ang mga bansang ito sa harapan mo at ito ay iyong aangkinin. So sabi ni Moses sa mga Israelita, ang magiging leader ninyo ang Panginoon. Mauuna. Pupuksain to ng Panginoon. Tapos si Joshua o si Josue ay mauuna sa iyo. Gaya ng sinabi ng Panginoon. So si Lord, si Josue o si Joshua at after ni Joshua yung mga Israelites. Bukod doon, may mga leaders po yun every tribes. So verse 4, gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa niya kina Sihon at Og na mga hari ng mga Amoreo at sa kanilang lupain na kanyang winasak. So ang Panginoon ang gumawa nito. Lagi natin binabanggit ito. Si Sihon ay king of Amorites na mga Amoreo. Si Og naman ay hari sa I think siya po ay hari sa Basan or Bashan. Si Sihon po ay very strong king and Og. Si Og po, siya po ay hari ng 60 na cities na mayroong mga matataas na pader. It is impossible na ma-destroy po yun ng mga Israelita. Mahirap po yun. 60 na mga cities para pasukin mo yon. Iba ang mga fortified city noon na talagang ang mga bato, mga bakod doon ang tataas at makakapal. It is impossible. Pero ginawa yun ng Panginoon. Pinatay si Og, pinatay si Sihon, nasakop yung lugar na ito. Actually, itong lugar na ito ay ibinigay ni Moses kay Ruben, kalahati ni Manasseh, at kay Gad yata yun. So, dalawat kalahating tribes ni anak ni Israel ang nagmana dito. So, kung ano raw ang ginawa ng Panginoon sa kanila, ganun din daw yung pag-angkin nila sa mga bayan pang aangkinin sa kabilang Jordan. Verse 5, ibibigay sila ng Panginoon, sabi ni Moses, yung mga sasakupin pa. Kung paano sinakop si Og tsaka si Sihon, ganun din daw gagawin. Ibibigay sila ng Panginoon sa harapan mo. At iyong gagawin sa kanila ang ayon sa lahat ng utos na aking inutos sa iyo. Parang ano lang po ito, no? Para bang ito ng kalaban, binibigay ng Panginoon, okay, kunin mo na. para bang ayan ang kalaban,
Ibinibigay na, ibig sabihin, huwag ka matatakot. Ibig sabihin, parang gawin mo na gusto mong gawin dahil hindi na kayang pumalag niyan. Hindi na kayang pumalag ng kalaban. Bakit? Ibinigay na yan eh. Para bang ibinigay na silang bihag, nakatali ang kamay, tapos gawin niyo na gusto niyo gawin. Hindi na makakalaban yan. Parang ganun ang nangyari kay Sihon at kay Og. So gagawin din nila, may participation po ang mga Israelita, lalaban po sila, pero itong labanan na ito ay hindi na ito parang very hard o mabigat na labanan. Bakit? Napakagaan. Kasi nga, ibinibigay na sila ng Panginoon sa kanila. Kaya nga ito, sinasabi ni Moses, verse 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, sabi ni Moses. Huwag kayong matakot ni masindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humahayong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Sabi sa Deuteronomy, sa New King James, be strong. 4 po ito, and of good courage. Do not fear. Do not be afraid. The Lord is with you. Sabi ganon. Praise the Lord. Diba? Kasama niyo ang Panginoon. Mga kapatid, iba kasi ito ngayon, although sa Book of Joshua, chapter 2, kung di ako nagkakamali, may padadala si Joshua ng 2 spies. Pero, pag binalikan natin yung, I think in Book of Numbers, chapter 13 po yata yun, nagpadala si Moses ng 12 spies, and every tribes may isang leader, may isang espiya. Natakot po sila. Book of Numbers, chapter 13. Natakot, nasindak. Sa 12, nangatog yung 10, 2 lang yung matapang na pinaninindigan at agresibo na lumusob na. Isa dito si Joshua at isa si Caleb. Sa 12. Pero ngayon, sinasabi ni Moses, huwag kayong matakot. Sabihin, kasama niyong Panginoon. Sabihin, hindi ito katulad ng 12 espiya na natakot yung 10. Sabi ni Moses dito, huwag kayong matakot, huwag kayong masindak. So, anyway, itong mga taong ito, itong mga new generation na makakapasok sa Promised Land, may labanan na po silang naranasan. Natalo nila si Sihon, tsaka si Og, meron ng mga experiences sa labanan. Kaya kumbaga sa may konting laban na po ito, may konting tapang. Compared do sa mga naunang mga magulang nila na mga namatay na sa ilang. Pero, in-encourage pa rin ni Moses, kasama ninyo ang Panginoon. At sabi ni Moses, hindi kanya iiwan ni pababayaan. So, napakagandang encouragement yun. Verse 7, at tinawag ni Moses, so yung verse 6, kausap ni Moses yung taong bayan. Verse 7, kausap ni Moses dito si Joshua. At tinawag ni Moses si Josue at sinabi sa kanya, sa paningin ng buong Israel. So, ang buong Israelita ay nakatingin kay Joshua at kay Moses. Ang sabi ni Moses, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang. Be strong. Again, binanggit kanina, and of good courage. Binanggit din kanina sa mga taong bayan. Sapagkat ikaw ay maglalakbay na kasama ng bayang ito patungo sa lupaing ipinangakong ibibigay at ipapamana ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. So, lahat sila nakadinig ng mga salitang magpakalakas, magpakatapang, huwag kayong matakot, huwag kayong masindak. Kasama niyo yung Panginoon, hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. And then personally, sinabi ni Moses kay Joshua, be strong and of good courage. Siya
ay ipapalit ni Lord kay Moses. Verse 8, ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo. So ito sinasabi ni Moses kay Joshua. Siya'y sa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matatakot ni manlulupaypay. Tingnan natin sa Deuteronomy New King James. Verse 8. And the Lord, sabi ni Moses, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear, nor be dismayed. Ganda, no, mga kapatid? Sabi sa, the Lord goes before you, the Lord will be with you, the Lord will not leave you, and the Lord will not forsake you. Sino kausap ni Moses? Si Joshua. At kanina, sa verse 6, ang kausap ni Moses, yung taong bayan. Mga kapatid, minsan, madalas pa nga, no, ginagamit natin itong, do not be afraid, the Lord is with you, He never leave you, nor forsake you, which is, wala namang problemang gamitin yun. But itong mga kausap ni Moses, mga Israelites, and si Joshua, si Joshua walang problema. Si Joshua kasi, kasama siya sa tumanggap ng first covenant in covenant doon sa tinatawag na of the law. Binanggit sa Deuteronomy 29 verse 1. The covenant given in Horeb, Mount Horeb, which is also Mount Sinai. In Exodus chapter 20. Hanggang ano po yan? Hanggang 31. Yung covenant, yung tipan ng Panginoon sa mga unang Israelitang lumabas sa Egypt. Si Joshua, walang problema kasi kasama siya. And also Caleb. Dalawa lang po silang natira sa 20 years old, male and above. But nirenew po 'yon ng Panginoon, sabi ni Moses, na binanggit dito sa Deuteronomy 29 verse 1. Ang renewal po ng covenant na 'yon ay ginawa sa Moab. Dito sa lugar na kung saan pinatay sila Sihon at Og. Dito po sa lugar na ito. Ni-renew po ni Lord yung covenant of the law, batas. Kaya kausap po dito na sinasabi ni Moses, do not be afraid, no? Do not fear, the Lord is with you. The Lord will not leave you, and the Lord will not forsake you. Yung mga may covenant na, yung mga meron ng kaugnayan sa Panginoon. Kaya kung titignan natin sa malalimang kaugnayan sa Panginoon, hindi lahat ay pwedeng tumanggap ng kung sino-sino na lang na, don't worry, the Lord is with you, the Lord will never forsake you. Kahit walang kaugnayan sa Panginoon, I think it is not for them. Hindi kilala ang Panginoon. Okay, let's say, sa panahon ngayon, nasa Christian age na po tayo, nasa New Testament na po tayo. The new covenant made by Jesus, ginawa ni Jesus, yung sinasabi dun sa nirequote lang yan ni Paul in 1 Corinthians 11:25. Sabi ni Pablo na, ano ba sinabi ni Pablo? This is my new covenant, the blood, yung pagkamatay ni Jesus at muling pagkabuhay. That's the new covenant. Sa panahon natin, sa panahon noon, hanggang sa panahon natin, hindi pa nagbabago yung covenant. Still, the covenant pa rin sa panahon ngayon. Ngayon, kung ikaw ay hindi kabilang sa covenant na bagong ginawa ni Kristo, I think, hindi entitled para sa mga taong iyon na you are not, the Lord will never forsake you, the Lord will never leave you. I think hindi yun. But although, ang Panginoon mapagmahal, mapag-unawa, pero parang hindi babagay. Kasi ang kausap dito ng Panginoon, yung mga may covenant na. Kaya sa panahon natin, ano bang covenant na ating pinangahawakan sa Panginoon? Yung mga
tunay na nananalig, na nanampalataya sa Panginoong Yesus. Yung mga tinubos, yung mga nabautismo sa tubig at sa Espiritu Santo, na sinasabi nga ni Jesus in John chapter 3, verse 3, unless a man be born again, he will not see the kingdom of God. And verse 3 to 5, chapter 3, verse 5, unless a man be born in water and spirit, he will not enter the kingdom of God. And then unless, sabi niya kay Nicodemo in verse 7, you must be born again. Born again is not a religion. It is a big relationship, and born again is born in the water and spirit, na sinasabi po ni Kristo na isisilang sa Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, kung sino man yung may covenant ngayon kay Lord, yung bang natubos, naligtas, nararapat lang na gamitin itong apat na bagay na ito. The Lord goes before you. Kung ikaw man ay may kalaban, may enemy ka, the Lord will be with you. Kasama ka ng Panginoon sa pakikipaglaban. The Lord will not leave you, and the Lord will not forsake you. So, pwede mong gamitin ito para sa confident and faith na pinagkakatiwala ni Lord sa sino mang merong covenant or agreement na puspos ng banal na espiritu galing sa Diyos. Kasi yun ang kausap ni Moses dito. Yung mga na-renewed yung covenant niya dito sa Moab. Yung mga tumanggap ng batas, tumanggap ng kautusan. Verse 9. Isinulat ni Moses ang kautusan at ibinigay sa mga pari ng mga anak ni Levi na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon at sa lahat ng matatanda sa Israel. So itong verse na ito ay isa ito sa mga sumusuporta na si Moses ang pinagkatiwalaan ng batas. Sabi nga rito, isinulat ni Moses ang kautosang ito. So, someone who wrote this na hindi si Moses ang nagsasabi, maaring iba ang nagsasabi nito. Isinulat ni Moses ang kautosang ito at ibinigay sa mga pari ng mga anak ni Levi na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon at sa lahat ng matatanda sa Israel. Yes, si Moses po ang ginamit ng Panginoon, but yung Ten Commandments, si Lord ang sumulat. Pero si Moses ang pinagkatiwalaan ng batas. Tingnan natin, Exodus 24 verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Moses, umakyat ka rito sa akin sa bundok at maghintay ka roon at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng bato at ang batas at ang kautusan ng aking isinulat upang iyo maituro sa kanila. Okay. So, pagdating sa kautusan, mga kapatid, ibibigay po ito, kautusan na to, sa mga pari ng mga anak ni Levi. Pag na nagdadala ng kaban, sabi, pag nagdadala ng kaban, pagdating sa mga ritual about do sa tabernacle, kung saan andun yung kaban, may batas po doon na statutes kung tawagin nila, na ang mga pari ang in charge doon sa pagdating sa mga religious activities nung panahon noon. Pagdating doon sa promised land. Pero, yung ibang batas, mga kapatid, ibibigay naman kay Joshua. Pagdating sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi ni Lord, meditate mo yung salita. Kasi si Joshua po ang pinaka-leader nilang lahat. Kahit na andun pa yung mga priests, kahit andun pa yung ibang mga elders, and yet si Joshua pa rin ang magiging leader pagkatapos ni Moses. Verse 10, inuutos sa kanila ni Moses, sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagpapalaya, sabi dito, sa pista ng mga tolda, verse 11, diretso ka na po. Kapag ang buong Israel ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harapan ng buong Israel sa kanilang pandinig. Okay, verse 10. So every end of the 7th year, magkakaroon ng
Itatakda nila yung panahon ng pagpapalaya, pagre-release. Ano ibig sabihin nito? Sa ating pag-aaral, mga kapatid, may dalawang kalayaan na napag-aralan po natin. Ah, na nako-cover po siya in 7 years. Una, dalawa po ito. Una, freedom o kalayaan from debt. Kalayaan sa utang. Tingnan natin yung pagpapatawad sa utang. Deuteronomy 15 verse 1 to 2. Sa katapusan ng bawat 7 taon ay magpapatawad ka ng iyong mga pautang. Ito ang paraan ng pagpapatawad. Bawat nagpapautang ay magpapatawad ng kanyang ipinautang sa kanyang kapwa. Huwag niyang sisingilin iyon sa kanyang kapwa at sa kanyang kapatid. Sapagkat ang pagpapatawad ng Panginoon ay ipinahayag. Kaya mga kapatid, yung panalangin ng na-revise lang po yun eh. Yung panalangin na sa Ama namin, sumasalangin, patawarin mo kami sa mga pakasala, tulad ng mga utang. Binanggit ito, may utang. Which is ang utang, literal din yon. Utang yon, pwedeng pera o pwedeng mga bagay. May freedom kasi on the 7th year, may freedom of debt, mga kapatid, yung utang. Kaya yun ay batas din ng Panginoon. Yun ang una. Ikalawa, freedom from slavery, na sino mang bumili ng alila o alipin, sa ikapitong taon ay palalayain. Sabi po sa Deuteronomy 15 verse 12, kung ang iyong kapatid na Hebreong lalaki babae ay pagbili sa iyo at maglingkod sa iyo ng 6 na taon, sa ikapitong taon ay palalayain mo siya. Actually, may bananggit pa nga dyan, huwag mo siyang paalisin ng walang dala. Lahat ng iyong mga inani na mabubuting ani, bibigyan mo ang iyong alipin ng mga goods, mga pagkain, kasi karapatan niya yun. That's the law. Yun ay batas. Kaya sinasabi ni Moses na wag yung kakalimutan po ito. Kaya nga, sabi rito kung babalikan natin sa verse 10, ito ay sa pista ng mga tolda. Ibig sabihin, Feast of Tabernacle. Siguro, doon gagawin yung celebration sa Feast of Tabernacle. Doon gagawin yung inauguration ng freedom, ng kalayaan, para i-celebrate yung kalayaan na yon. At yung Feast of Tolda o Feast of Tabernacle, ito po yung pagdating sa New Testament, aalalahanin nila yung sila ay nagkaroon ng 40 years sa wilderness na naka-tolda lang, naka-tent. Kaya aalahanin po yun sa New Testament every year. Kung tawagin ay Feast of Tabernacle. Okay? And then, sabi di ba, binanggit kayo na, sabi sa verse 11 naman, kapag ang buong Israel ay haharap sa Panginoon Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pandinig. So, yung mga kautosan ay binigay ni Moses sa mga pari tungkol sa mga pista. Feast of Tabernacle, Feast of Passover, and Feast of Pentecost. Lahat yun ay babasahin po ng pari. Hindi lang po yun. Verse 12 and 13, maraming pang batas na tungkol sa mga batas, tungkol sa moral law, civil law. Lahat po ito ay babasahin din po, mga kapatid. Verse 12, tipunin mo ang mamamayan, ang mga lalaki, mga babae, mga bata, mga dayuhan na nasa loob ng iyong mga bayan upang kailang marinig at upang sila'y matutong matakot sa Panginoon mong Diyos. At isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. So dito mga kapatid, makikita natin na iipunin mo lahat, ang mamamayan, ang mga lalaki. So dito, pati mga babae, mga bata, mga dayuhan na nasa loob ng iyong mga bayan upang kailang marinig. Pagdating sa pagpapahayag ng kautusan, kailangan lahat andon. Lalaki, babae, bata, walang exemption o walang exempted po dito. Ibig sabihin, lahat ng mga makakaunawa, even yung bata, mga kapatid,
Ang bata po na pwedeng sabihin dito at the age of 12, counted na po siya, accountable na po siya sa kautusan. In New Testament, age 12 po kasi. Although sa New Testament, sa Old Testament, meron po dito yung accountability na nagbabayad na ng temple tax at the age of 20. Magsisimula sa age of 20. Pero age of 20 years old na lalaki, hindi na siya considered na bata. Kaya pag sinabing bata dito, mga kapatid, yung bata dito, perhaps 12 years old and above na pwedeng makaunawa na ng batas. Kasi ang mga bata below 12, I believe, may nasa ang teaching nila na batas, itinuturo yun ng mga magulang. Na nakalagay din dito, I think, is sa Deuteronomy chapter 6, na ituturo sa mga bata, whether, wala namang age talaga na eksaktong nasusunod, whether 12, 11, 13, pwedeng turuan ng mga magulang ng batas, yung mga bata. Ngayon dito, kasama ang bata na makikinig sa pangkalahatang pagpapahayag ng kautusan ng batas. Bata, dayuhan, babae, lalaki, basta nasa loob ng bayan, upang marinig daw nila. Pero ang purpose po ng Panginoon, upang sila'y matutong matakot sa Panginoon mong Diyos. At isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. So, ipapaunawa, ipapaliwanag yung kautusan upang ang sinabi nito matakot, matutong matakot. Verse 13. Teka lang Wait lang tayo Okay, sige. Verse 13. At upang ang kailang mga anak, ito naman po, na hindi nakakaalam nito ay makarinig at matutong matakot sa Panginoon. So, itong anak na ito, maaari ito yung mga bata na whether 12 years old and above, pero I believe yung 12 or 11 pababa, nasa ng mga magulang. Ngayon, mga kapatid, verse 13, at upang ang kailang mga anak na hindi nakakaalam nito ng mga batas ay makarinig. At ang purpose, at upang at matutong matakot sa Panginoon. Matutong matakot sa Panginoong yung Diyos. Habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong paroroonan na inyong tatawirin sa hordang upang angkinin. Okay, kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ang batas po ng tao, kapag binasa mo po yung batas, actually walang quorum po. Parang wala namang quorum. O kung tawagin na weekly, meron bang weekly forum ng isang bayan sa ating, ibig sa Pilipinas, halimbawa, dito sa atin, meron bang weekly forum na paggobyerno na babasahin yung batas ng bansang Pilipinas o yung mga constitution, mga ganyan-ganyan. Meron bang weekly na a-attend ka para pakinggan mo yung batas? Actually, walang ganun Walang ganun Papansin mo lang, pag hinuli ka, babasahan ka ng Republic Act, blah, 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 na bawal to ba? Malalaman mo lang, bawal pala yun. May mga ganun, no? Nalilig po yung, doon mo lang nalalaman yung bawal kapag nahuhuli na, nagagawa na yung kasalanan. Sa totoo lang, ang church po, hindi pare-pareho ang church. May mga church na, for example, ito po, ito sa atin dito, na eksakto, nasa Old Testament tayo, nasa Book of Torah, 5 books of Moses, na more on law, more on mga civil law, moral law, napakaraming batas na madidinig natin, madidinig ng mga viewers every week, na puro karamihang batas ang pinag-uusapan. Sa church lang po natin madidinig yung batas. Sa church. Batas ng Diyos, pero considered na rin batas ng tao. Kasi kung sinabi dito, bawal pumatay, batas na rin ng tao yun. Ginaya lang ng tao yun. Bawal magnakaw. Di ba? Na ang issue ngayon ay usapang magnanakaw, ang issue ng Senado at Kongreso.
Ibig sabihin, batas pa rin yun na galing sa Biblia. Wala pong forum, wala pong weekly na teaching ng taong bayan para pakinggan yung batas. Dito, ipinarinig yung batas ng Diyos, which is nangyayari sa panahon naman natin na ginagawa sa church. Sa church lang natin madidinig yung batas. Sa church service lang natin madidinig yung bawal at hindi bawal. Kaya nga ang church ay gumagabay po sa taong bayan kung ikaw ay mahilig makinig, manood, magbasa, matutulungan tayong sumunod sa batas para hindi natin sapitin yung mga nakukulong. Bakit ba nakukulong yung mga tao? Kasi nga, hindi sila sumunod sa batas. Nilabag yung batas. Siyempre po tayo, nalalaman po natin yan, tinutulungan tayo ng Panginoon na sumunod. Kaya nga sa church lang po na ituturo ito. At salamat sa Panginoon, itinuturo pala ito, ang reason, verse 12 and 13, upang matutong matakot sa Panginoon. Okay. Ang batas ay ginawa ng Panginoon hindi para katakutan ang batas. Sa batas po kasi ng tao, sinasabi yung batas para matakot sa batas at para matakot sa kaparusahan. Pero ang batas ng Panginoon ay ginawa hindi para katakutan ang batas at hindi para katakutan ang kaparusahan. The law was made in order to fear the Lord and not the law. Ulitin ko po. Ang batas ay ginawa ng Diyos hindi para katakutan ang batas, kundi para katakutan ang Diyos, ang Panginoon. Upang matutong matakot sa Panginoon, kaya ginawa ang batas. Ito po yung duties ng tao sa Panginoon. Ecclesiastes 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Lahat ay narinig, walang hindi nakakarinig. Ang sabi, matakot ka sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, kung hindi tayo matatakot at lalabag tayo sa batas, yung consequences of disobedience will follow. Susunod lang yon. Anong kasunod? Penalty. In Ecclesiastes 12 verse 14, yung kasunod niyan, sabi, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. So lahat ng mga ginawa natin, kung sumunod ka, huwag ka matakot. Pero kung nag-disobey ka, hahatulan ka ng Panginoon. Mabuti man ang ginawa mo, hahatulan ka. Masama man ang ginawa mo, hahatulan ka. Kaya sa ating, ano ba nangyayari ngayon? Very, andyan yung Senate hearing, ano pa ba? Kung malulusutan ng sino man ang mga batas na ito dito sa lupa, hindi makakaligtas sa Panginoon. Ang Diyos ang huling hantungan o ang huling hahatol. Ang Diyos ang huling hahatol. Mga kapatid. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Now, hanggang dito lang po ako, verse 13. No? So, sa study natin ngayon, sa pag-aaral natin ngayon, ay may dalawang klase, no? Two different meaning and purpose ng pagkatakot o fear. May dalawang klase po. Na minsan, alin po ba ang, nagkakaroon ba ito ng exchange meaning or purpose? So, dalawang klase po, different meaning and purpose about fear. Number 1, sa verse 6, nakalagay doon, do not fear. So, gusto ko lang i-share yung tungkol sa pagkatakot. Sabi dito sa verse 6, kayo magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot.
ni masindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humahayong kasama mo, hindi kanya iiwan, ipababayaan. Do not fear. Ito po yung klase na una, ang kahulugan nito ay do not fear to face the enemies. Huwag kang matakot kapag dating sa labanan, kasama mo ang Diyos. Kaya yung sinasabing do not fear ay para yun sa mga kalaban. Sa panahon natin, para yun sa mga pagsubok, sa mga temptation. Yun ang encouragement ni Moses sa mga Israelites. Do not be afraid, do not fear against your enemies. So si Lord, ganun din naman sa atin. Sa mga mananampalataya kay Kristo, do not fear. Huwag kayong matakot. To all faithful Christian before the Lord, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kasama na ako doon. Sinasabihan ni Pablo. Sinasabi din ni Jesus. Sinabi ni Pablo, minsan, ito sa mga taga-Pilipos, Philippians chapter 1, Pilipos 1, 28 to 30, at sa anuman ay huwag kayong matakot. Sabi ni Pablo, sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang gayon din pakikipaglaban na inyong nakita sa akin. Kaya nga si Pablo po example nila. At ngayon, nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Ang mga nasa Pilipos o Philippine Church ay very strong ang faith, mga kapatid. Generous din sila, mga kapatid. Tumutulong sila kay Pablo sa mga financial ministry ni Pablo. So, yun ang unang klaseng fear. Yung first purpose ng fear is do not fear against your enemies. Meron po ba kayong kinakatakutan? Ako, inaamin ko, may mga dumating ako sa point talaga, na-stress po ako, nagkaroon ng anxiety, may kinatakutan din po ako. Pero, tuwing maalala ko ang salita ng Panginoon, napapomfort po ako, na-encourage po akong lumaban, tumayo. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nasa Panginoon, minsan nasusukat din po yung pananampalataya natin kapag may mga struggle, may mga pagsubok, upang matest po yung ating pananampalataya. Kung ang pagkatakot ba o ang pagkatakot ba ay dumarating o ang pagkatapang ba ang dumarating sa atin? What sabi ni Lord, no? Do not fear. Okay, second meaning ng fear, ito naman, verse 12 and 13. You fear for God. Fear to God. Matakot tayo sa Panginoon. Kanina, do not fear sa kalaban. Mga problems, trials, temptation. Dito naman, matakot naman tayo sa Panginoon. Verse 12 and 13. The law was used by God in order to fear on God. Kapag natakot ang tao sa Diyos, nakikilala niya ang banal na Diyos. Ito minsan sinabi ni, I believe, si Solomon, sabi sa Kawikaan o Proverbs 9 verse 10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. So, andito yung wisdom and understanding. Kapag ang tao po ay natatakot sa Diyos, meron na siyang karunungan. Well, yun ay nakaramihan na sa isip. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ito yung understanding. Kapag nakita mo o pag nakilala mo ang banal o yung ating Diyos, ibig sabihin, meron ka ng unawa. Kapag nakikilala mo yung banal, pagrespeto, pagkilala sa banal, sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nung pagkatakot sa Diyos. At
Pag natatakot po tayo sa Diyos, nagiging daan po yun para makilala natin ang Diyos. Makilala ang banal. Isa sa mga example po sa Old Testament ay si Rahab. Lagi ko po itong example, si Rahab. Si Rahab po ay siya po yung nakatira sa bakod ng Jericho. Pero nasa loob. I think nasa loob o nasa labas. Baka nasa labas. Hindi ako sure. But darating naman din tayo doon. Ngayon, mga kapatid, may dalawang espiya pumunta doon para mag-spy. So marahil dumaan sa bakod o sa bahay ni Rahab. And then, ang ganda ng sinabi ni Rahab, no, nung kausap yung mga espiya. Sabi dito, no, in-spy kasi Jericho to Kaya ito yung unang bayang gigibain, sasakupin ng Israelita after na makatawid sila sa Jordan River. Tingnan natin yung sinabi ng babae. Joshua chapter 2 verse 8 to 14. Sabi ni Rahab, bago sila natulog ay kanyang inakyat sila sa bubungan, yung dalawang espiya. At sinabi ni Rahab sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain, itong Jericho. At ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. Natakot sila sa mga Israelita. At ang lahat na nanirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Sapagkat aming nabalitaan, ito po yun, kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo. Nang kayo'y lumabas sa Ehipto, ito yung unang kinatakutan lang, no, na una yung dagat na tuyo. Walang makakagawa ng kundi ang Diyos. At walang sino man makakaligtas sa kamay ng mga Egyptian na very powerful noong panahon noon. Pag ikaw ay naging alipin ng mga ito, na pinakamayamang bansa ng panahon noon, malaking bansa, walang makakatakas, walang magliligtas sa mga Israelita, maliban lang sa isa ang Diyos. Ngayon, tinuyo yung lupa yung dagat na pula. Hindi lang yon. Sabi rito, at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Hordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitaan namin iyon ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Mga kapatid, hindi naman talaga kilala ang Israelita. Sa totoo lang, hindi naman kilala nila ang Israelita. Slave po ang Israelites sa Egypt. Kung hindi lalabas ang Israelita, at hindi gagawa at kikilos ang Diyos, hindi makikilala ang Israelita. Slave sila Alipin lang sila Pero ang kinatakutan ni Rahab, yung ginawa ng Diyos. Yung Diyos ang kinatakutan nila. Sabi rito, no, walang tapang na iwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagat ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Kaya't ngayon, sumumpa kayo sa akin, sabi ni Rahab sa dalawang espiya. Sumumpa kayo sa akin sa Panginoon, yamang ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambayanan ng aking magulang. Bigyan ninyo ako ng tunay na tanda na ililigtas ninyong buhay, ang aming ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian, at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sa iyo kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay. Kapag ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magiging tapat sa inyo. Very exciting po yan pag dumating na po tayo sa Book of Joshua. Mga kapatid, natakot po si Rahab sa mga Israelita, nadamay lang po ang mga Israelita dahil ang Diyos po ang nagpapakilala sa mga Israelita. Kung wala ang Diyos, hindi naman makikilala ang Israelita. Dahil 400 years na pong lumipas,
Walang nakakaalam nun. Maliban na lang ang Panginoon ang magpakilala sa mga Israelita na ang Diyos ay merong kaugnayan at may pangako dito sa mga magulang ng mga Israelita na si Abraham. Kaya mga kapatid, dahil kay Lord, kinatakutan ng mga Israelita at kinatakutan ang Diyos. Kaya kapag ang tao po ay natatakot sa Diyos, nagkakaroon siya ng gumagawa siya ng magandang bagay, nagmamagandang loob. Kaya siya ay nagmagandang loob sa dalawang espiya, pero ang kapalit ay kaligtasan. Kaya mga kapatid, no, itong batas na ito, itong pagbasa ng batas upang matutong matakot ang mga Israelita. Verse 12 and 13, twice binanggit po mga kapatid. Binabasa po ito para matakot ang mga tao sa Panginoon. Ito ang gusto ng Panginoon. Kapag ang tao po ay natakot sa Panginoon, magkakaroon ng magandang resulta, gagawa ng kabutihan, gagawa ng magandang bagay. Kasi natatakot siya sa Panginoon. So, ang gusto ng Lord, mga kapatid, na ang batas po ay maging kasangkapan niya upang sa Kanya matakot ang mga tao. Sabi nga ng Panginoon sa Deuteronomy 10, verse 12 to 13, at ngayon, o Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Siyempre, nauna po dyan yung matakot ka sa Panginoong Diyos. Kapag natakot po ang isang tao sa Panginoon, lalakad po siya sa tamang daan. Sa Panginoon, daan ng Panginoon at ibigin o iibigin niya ang Panginoon. Paglilingkuran niya ang Panginoon ng Diyos, buong puso at ng buong kaluluwa mo, sabi rito, verse 13, natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking inutos sa iyo. Sa araw na ito, para sa iyong ikabubuti. Kapag ang tao po ay hindi natakot sa Diyos, kahit na anong salita ng Diyos, kahit anong utos, kahit na anong batas, hindi na pakikinggan. Walang susunod. Kasi nga, hindi na siya takot sa Diyos eh. Ito po ang nakakatakot. Kapag ang tao po hindi na marunong matakot sa Diyos, yun ang pinaka-nakakatakot. Yung mga taong wala nang kinakatakutan. Kaya nga, gusto ng Panginoon Diyos sa Israelita, matakot sila sa Diyos. Kasi po, yung lahat ng namatay, na 603,000 mahigit, wala eh, hindi natakot sa Diyos eh. Mga suwail, mga lapastangan, sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, so yung dalawang fear, sana makita natin yung ibig sabihin dito ni Moses na pinasasabi rin ng Panginoon, do not fear. Pagdating sa mga kalaban, sa mga pagsubok, trials, any kind of temptation, tayo matakot, lumaban po tayo. The Lord is with us. At ang pangako ng Panginoon, katulad ng binanggit ko kanina, kung ikaw ay meron ng covenant sa Panginoon, may kaugnayan ka na, may relasyon ka na sinisikap mong umunlad spiritually sa buhay mo, sa harapan ng Diyos, pwede mong gamitin at pwede mong tanggapin at i-comfort ka ng mga salitang ito na bagay sa bawat isa sa atin. Sa bawat pagsubok, the Lord goes before you. Sinasabi ng Lord, sasamahan ka niya. The Lord be with you. The Lord will not leave you. Hindi ka niya iiwanan. And the Lord will not forsake you. Hindi ka niya pababayaan. Kaya mga kapatid, kung meron kang covenant kay Lord, kagamit-gamit yung pangako ng Panginoon na yun. And then, second fear, ano pa ang dapat natin gawin? Matakot sa Panginoon. Matakot tayo sa Panginoon. Hindi yung tatatakot ka na ayaw mong magpakita, baka guilty tayo doon. Ibig sabihin,
Mga kapatid, meron pang sinabi ang pagkatakot. May sinabi po si Job, which is ito po ay napaka malaking blessing po sa atin ito. Job 28 verse 28. Minsan ang tao po natatakot sa salita lang, natatakot sa Panginoon sa salita, pero wala sa gawa. Pero sabi dito ni Job 28 verse 28, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan, yung wisdom. At ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan, yung understanding. Hindi sapat yung wisdom lamang without understanding. Understanding, kapag ikaw ay humihiwalay na sa kasalanan, nauunawaan mo ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Merong mga tao na natatakot sa Diyos, sa bibig lamang, sa isip lamang, pero hindi naman humihiwalay sa kasamaan. Pag tinanong mo, very confident, sasabihin niyo, o naman, takot ako sa Panginoon. Lahat naman tayo, natatakot sa Panginoon. Pero ang batayan ng pagkatakot sa Panginoon ay yung humihiwalay sa kasamaan. Yun ang malalim na wisdom. Kung tawagin yun na understanding. Again, Job 28:28. At sa tao'y sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Kapag ang tao po ay hindi humihiwalay sa kasamaan, ibig sabihin, hindi siya natatakot sa Diyos. Hindi niya hinihiwalayan yung kasamaan. Kaya ang batayan po ng pagkatakot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, gumagawa ng tama at humihiwalay sa mga kasamaan. Nawa, na-bless po tayo sa gabing ito. Maraming salamat po. God bless you all. Kung kayo po ay napagpala, nawa, ma-share po natin itong mga principle na ito. Purihin ng Panginoon. Let's pray. O Diyos Ama, salamat po sa muli mong pagpapahayag ng iyong salita. Dalayan ko po, Ama, na patuloy po na mangusap po ang Espiritu sa bawat nakikinig, nanonood, nag-aaral. Dito po sa kasama namin sa Jesus Said Ministry Church viewers and then church na kasama namin nag-aaral. Kayo po ang aming naitataas nawa sa bawat pag-aaral na ito. Mahayag ang iyong kabutihan, mahayag ang iyong pagpapatawad, pagmamahal. Maraming salamat po sa biyaya at lakas na pinagkakalob, Panginoon. Patuloy ko rin po tinataas sa inyo. Kanina galing kami sa doktor para kay nanay. So, patuloy ko pong itinataas ang iyong kahabagan sa kanya, sa mga pananakit po ng buto niya, Panginoon. Dalayan ko po na lagi po siyang maligtas sa bawat paglakad, pagtayo, at dalayan ko po ang iyong awa para sa kanyang kagalingan. Ako po'y umaasa mo, Ama, sa inyong kabutihan para sa kanya. Ganun din po, Lord, si Malu Salvador na mayroong stage cancer. Dalayan ko rin po, Panginoon, si Sister Achi o Sister Raquel. Dalayan ko rin po ang kagalingan para sa kanya. Mercy healing po kay Sister Raquel Ferrer. Dalayan ko rin po ang physical na kalakasan kay Sister Nancy na siya nag-aalaga sa kanyang pamilya, sa kanyang apo, anak at manugang sa Australia. Dalayan ko rin po na ingatan niyo po ang pamilya ni Sister Nancy dito sa lalo na si Shine, ingatan niyo po ang kanyang mga apo at mga anak habang wala po siya dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. And to all the viewers, dalayan ko rin po patuloy po kayong ingatan, gabayan ng Panginoon. Dalayan ko rin po, Ama, ang kalusugan ng aking biyanan si Mami Dory, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, gabayan po nawa aming Diyos. Salamat po. Tinataas po namin ang lahat, Ama. Sa dakilang pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. Amen. Palay po kayo ng Panginoon. God bless you all po.